Sa ngayon, ay patuloy pa rin tayo nakakaranas ng pang-aabuso mula sa mga dayuhang nagari-harian. Hindi pa rin kasi tumitigil ang mga Chinese sa patuloy na pangkamkam ng mga bahura sa West Philippine Sea. At nito nga lang ay tila ibinabalik na sa China ang mga bagay na ginagawa nila sa atin at sa ating mga karatig bansa, sapagkat sa walang habas na pagpasok nila sa teritoryo ng Taiwan ay lumubog. Matindi talagang nararanasan ng Taiwan sa kamay ng China, sapagkat naisikulong ng China ang Taiwan sa teritoryo nila. At dahil sa pagtanggi ay kabi-kabilang pang-aabuso at pananakot na ang ginagawa ng China sa bansang ito. Maliban sa pagroronda ng mga fighter jets, pagpapaikot ng mga kumpul-kumpul na barko, isa pa sa ginagawa ng China ay ang garapal na panghihimasok sa mga fishing sites ng Taiwan. At nito nga lang ay naalarma na ang China sapagkat nabalitaan nila na lumubog ang barkong sinasakyan ng puwersa nila. Napag-alaman na ito pala ay isang fishing vessel at nagsasagawa ng kanilang misyon malapit na mismo sa isla ng Taiwan, which is kilala bilang Kinmen Island. Alam mo ba na ang barkong ito ay may lulan na 6 na Chinese at lumubog ito sa baybayin ng nasabing isla. At ayon din sa ulat ay 2 sa kanila ay hindi na nga nakaligtas. Ang insidente na hinabol nga ng mga Taiwanese Coast Guards ang mga barko ng China na pumapasok sa restricted area nila. At ayon nga sa mga analyst ay may posibilidad ng paglubog ng barko ng China ay isang patagong preventive measure ng puwersa ng Taiwan upang paalisin ang China. Well, may karapatan naman kasi talaga ang Taiwan na gawin iyon kung sakaling sapagkat ito ay teritoryo nila. At ang sino mang pumasok dito nang walang permiso ay mamarkahan talaga ng trespassing. At sa pangyayaring ito ay simpleng nakaganti ang Taiwan sa kanila. Pero kilala din natin ang China na posibleng gumanta rin ito laban sa Taiwan. Sa ngayon kasi ay madami talagang barko ng China ang nakapaligid sa lugar na ito at posibleng mas lalo pa nila itong dagdagan. At sa insidenteng ito ay nagsisimula na ngang pumalag ang Taiwan sa China. At kung usaping pagpalag sa China ay nasa Indonesia ang isa sa boto ko, sapagkat isa ito sa mga bansa sa Indo-Pacific region na madalas ay ginugulangan ng China. Pero hindi pumapayag na hindi palaga ng China. Sapagkat once na pumasok at nahuli ang isang barko ng mga Chinese, matikay may bantay pang karagatan sila na habol sa vessels at huhulihin ang lahat ng lulan nito. At matapos makumpirma na nangingisda nga sila sa exclusive economic zone ng Indonesia, ay direktang pasasabugin ang mga barkong gamit ng China. Take note, hindi lang China ang binabangga ng Indonesia, maski ang ilang mga Pilipino ay nakaranas din ito. Mayroon kasi silang tinatawag na Satgas 115, ang Indonesia, na kung sanay trabaho nila na rumonda lagi sa nasasakupan nila. Alam mo ba na nagrereklamo ng China sa Indonesia sapagkat daang-daang barko na pala nila ang napapalubog ng Indonesia, kung kaya't madalang lang talaga ang kaso ng panghihimasok ng China sa teritoryo ng Indonesia. Maliban sa Indonesia ay kinakasan din ng Japan ang China. Maliit nga na bansa ang Japan pero sadyang kinakatakutan nila. Ngunit iba rin talaga ang China
sapagkat maski ang Japan ay di na nila pinapaligtas sa pangangamkam. Marami kasi mga disputed island sa Japan na kung saan ay kiniklaim na din ng China. At isa na nga dito ang Senkaku Island. Ang taktika kasi ng Japan ay ang pag-build ng military presence sa lahat ng mga isla na mainit sa mata nila. Isa na nga dito ay ang itinatayo nila na Coastal Observation Unit noong 2016 malapit sa isla ng Senkaku. Kung ang Indonesia ay pagpapasabog ng mga barko, ang Japan naman ay chasing game ang estilo. Once na na-detect nila na malapit na sa teritoryo nila ang mga Chinese, matik ay nagsisilabasan ang mga warship ng Japan upang habulin ang mga Chinese vessels hanggang sa makorner nila ang mga barko na ito. Ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China ay patuloy pa din na nasisilayan hanggang sa ngayong kasalukuyan. Kahit na patuloy na pinipressure ng China ang Taiwan ay hindi na ito nagpapasindak. Dahil sa ganitong sitwasyon ay patuloy na pinalalakas ng Taiwan ang kanilang depensa at proteksyon sa tulong na din ng Estados Unidos. At dahil sa patuloy na pangingialam ng China sa karagatang teritoryo ng Taiwan, kung kaya't natututo na din itong lumaban. Tinataboy na ng hukbong dagat ng Taiwan ang mga barko ng Chinese na iligal na pumupunta at nangingisda sa kanilang bansa. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa paglubog ng barko ng puwersa ng China.